Senyor, Ano po yung ginawa? alam niyo bang nakalathala na sa iba't ibang pahayagan sa Madrid ang tungkol sa revolusyon na ganap sa Pilipinas? At ito'y ibinibintang sa iyo? Revolusyon? Patawad din ako, subalit wala talaga akong kinalaman mo. Sige, senyor, mauna na ako. Kung gano'n, salamat sa Panginoon sapagkat binigyan niya uli ako ng rason upang makauwi sa Pilipinas at linisin ang aking pangalan. Mga kapatid, naririto tayo ngayon sa himagsikan. Ano ang sigaw ng mga inaapi? Laban sa kamatayan! Ngayon, pinuputol na natin ang ating ugnayan sa mga pangaping Kastila. Ilabas ninyo ang inyong mga sedula. Ito ay ang papel na simbolo ng pagsakop sa atin ng Espanya at sa ating bayan. Punitin ninyo ang inyong mga sedula. Punitin! Magkaisa tayo sa himagsikan. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Mabuhay si Dr. Rizal! Mabuhay! 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 Respeto, qua el hermano Rizal, rebelión. Hazte cargo di Pasiano. No siempre significa eso, tú crees. Diano. Registrarme. Olvida de hermano, salúdate tú mismo. Cuéntanos sobre sus actividades criminales y garantizaré tu libertad. Ay, kayo! Pamatayin na kayo! Nombre completo. José Rizal Mercado y Alonso. Edad. Perdón, ¿qué dijiste? Edad. 35 años. Profesión. Médico. ¿Cuál es el Bonifacio? Fundamental del Katipunan. No sila Nogo Coronel. Dualo con lases. Elma Asembla. Secretaria As. Doroteo Ignacio. No buena una reunión secreta Coronel. Directorio Cosmo S. Losados. Nadie Fide. Secretos de España. Kikikiras de Dida. Mentiras. Dida is a mi familia. No sabemos nada de usted. Sino Contes el Bonifacio. Estos por kill. Katipunan hasta Noviembre. De fotografía. Veloce. Mi madre pique nombre para solicitar delegación. Y hasta Traidor Dr. Sal. Coronel. Teketo, esas traidor. Padre Burgos. Teketa, dedicated. Ultra novela. Maawa kayo! Huwag niyo akong patayin! Wala akong kasalanan! Pakiusap! Pakiusap! Patawarin niyo mo ang mga taong ito sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Este Burgos deserves fate. Este es destino de lotos sumergibles contra la madre España. Creo que Nenjo Soldatore no causan más de color de cabeza. Maawa kayo! Hindi ako traidor! Hindi ako traidor! Isa raw po kayo mahusay na manunulat. Sana. Sinasabi nila sa akin. Pero ako, hindi ako marunong gumasa.
Lagi raw po kayong ipinapahamak ng mga isinusulat niyo. Oo, dahil sa mga praile. Bakit hindi na lang po kayo tumigil? Gusto niyo bang lagi na lang kayong ganito? Laging nasa kulungan? Edukado pa man din kayo. Ang taas-taas din ang pinag-aralan niyo. Pero tingnan niyo, asan kayo ngayon? Tingnan niyo ako. Walang alam, kaya walang kalapan. Alam mo, akala ko rin nun, edukasyon ang pinaka-importanting bagay sa buhay ng isang tao. Pero hindi pala. Depende pala yun sa uri ng edukasyon. May edukasyong nakakabulag. Kaya, ngayon, alam ko na. Tandang-tanda ako pa nung ako'y tinuturuan ng aking ina. Tinuruan niya ako magbasa at magsalita ng Espanyol. Siya rin ang aking unang naging guro. Isa palang mahusay na guro ang ina niyo, Senyor Rizal. Bakit hindi kayo nakinig sa kanya? Nakulong siya. So dahilan ng pinagbintangan siya na nilason niya ang kanyang hipag. Pero yun ay walang katotohanan. Gaano po siya katagal sa kulungan, Senyor Rizal? 2 taon siya ron. Para yun lang? Nakulong siya ng 2 taon? Hindi lang yun. Matagal na may galit sa amin ang mga praile. Ang mga alferes. Gumaganti sila sa amin. Pinipilit nilang sabihin na kami ay wala sa lugar. Aminin ba ng mga Kastilan sila ang wala sa lugar? Nung ako'y mag-aaral sa Ateneo Municipal, hindi pinagamit sa akin ang apelyidong merkado sapagkat sobrang panganib daw para sa akin. Noong mga panahon na yun, gumaganti na sa amin ng mga Kastila. Nag-iinit sila sa amin dahil naging malapit ang aking kuya Pasiano kay Padre Burgos. Pati ang pagtanggi ng aking ama sa pagtaas ng tax ay binigyan nila ng masamang kahulugan. Kaya, ang ginamit kong apelyido ay Rizal. Gabi na pala, Senyor Rizal. Ako po'y mauna na. Sige. Maraming salamat sa iyong oras. Ingat ka. Luis Tabiel de Andrade, ang iyong abogado. Mi placer, Rizal. Si Por favor, tamo asiento. Muchas gracias. So, my life is in your hands. Tatapatin na kita, Rizal. Hindi pa sapat ang nalalaman ko tungkol sa batas. Huwag kang mag-alala. Kukunti na lang din ang aking paniniwala sa batas. Pinapili nila ako ng maraming pangalan. Pangalan mo ang pinili ko. Bakit? Pamilyar. Kapatid ko si Jose Tabiel. Ah! Si Tokayo. Ang aking dating gwardiya. Kamusta na pala siya? Marami siyang kinukwento tungkol sa inyo. Sana'y puro mga ganda lahat. Marami rin akong hindi mapaniwalaan. Gaya ng? Hindi mahalaga ang opinion ko. Ang mahalaga ay opinion ng ibang tao. Na ano? Na isa kang irehe, supersibo, bulibistero, at walang utang na loob. Walang utang na loob. Kanino? Sa Espanya, na pinagkakautangan mo ng edukasyon. Sa Espanya. Sa kanila mo rin ba nakuha ang iyong edukasyon? Teka, Rizal. Kaso mo pinag-uusapan natin dito. Sa bagay. Tama ka. Totoo. Sa kanila ko nga nakuha ang aking mga edukasyon. Sa mga universidad nila dito sa Pilipinas na pinununuan ng mga praile. Natutuwa ko din sa kanila na ang turing sa tao ay hindi pantay-pantay. Noon pa man, mahilig ka ng bumangga sa mga pader. Lalo na kung ang padera hindi nagsasabi ng katotohanan. Mga iglesia, sila ang mga praile. Sila nagsasalita at nag-uutos dito sa buong Pilipinas. Tabiel. Isa akong manunulat. Kalaban ko lahat, pati na rin ang aking sarili. Pero sa mga sinusulat mo lamang, pinapakita mo ang panig ninyo mga Pilipino. Paano naman ang panig ng mga Kastila? Ano naman ang panig ng mga Kastila? Magsulat din sila kung gusto nila mapakinggan ang panig nila. Hindi responsibilidad na isang manunulat
Naisulat lahat ng katotohanan. Kanino man ito panig. Ayon sa Komisyon ng Alokasyon, kinakalaban ng iyong nobela ang gobyerno, relihiyon, at wikain ng Espanya. Marami ko namang kinalaban. Dahil dito, minabuti nila na ipagbawal ang pagbenta at pagbenta ng iyong mga libro. Sa mga naisulat ko, nakaugat ng katotohanan. Mga naisulat ko ay makikita ng mga kapwa ko Pilipino ang kanilang mga sarili. Sa lumipas na 10 taon, itinapon nila, pinatay nila, nilibing nila. Yan ang ginawa ng mga kalahi mo sa mga kababayan ko. Hindi naman siguro ganap sa mga lahat ng mga senyorito. Bakit, Tabiel? Ilang taon ka na ba dito sa Pilipinas? Teka, bakit? Pareho ba tayo na nakikita o meron kang ayaw makita? Sino bang nagbigay sa iyo ng karapatan sa mga sinusulat mo, Rizal? Naranasan ko na lahat, Tabiel. Nawalan ako ng asawa at anak. Nawala ang aking pamilya. Inalis nila ang aking karangalan at kalayaan. Itinapon nila ako. Niloko nila ako. Pinagtaksilan. Akala mo, superior ka. Dahil nagdaan ka na sa hirap. Ang hinihiling ko lang naman ay pagkakapantay-pantay. Magkaroon ng pagbabago sa gawain, edukasyon at sibiko. Ituring kaming kapantay ng mga Kastila. Tabiel. Senyor Rizal, Bakit, Tabiel? hindi ba sumagi sa isip mo at magpakasal? Minsan, Ngunit, ano nangyari? nagpunta ako ng Europa. Alam mo na yun. Ito ang ating magiging kasunduan. Pupunta ka sa Europa para mag-aral ng medisina at gawin ang nararapat para sa ating bayan. Kuya naman. May iwan ako dito para mag-alaga kay Tatang. Mamahala sa ating bukirin at hindi muna ako mag-aasawa. Kuya naman, bakit kailangan ako pa? Pwede naman ikaw pumunta roon. Dahil ikaw ang makikinabang sa Europa. Doon ay matututo at malayo mong ipakita ang baho ng pamahalaang Kastila dito. Doon ay maraming Pilipino. Malaya niyong maisulat ang mga kailangang pagbabago at katarungan para sa ating bayan. Pero kuya, hindi ko pa kaya. Pepe, hindi lamang ako ang nagpasya nito. Pinag-usapan na namin ito ng ilang kapanalig. Papadalhan ka namin ng panggastos buwan-buwan. Paano si Nanang? Kuya, hindi ako papayagan ng umalis nun. Hindi nila alam. Malalaman lamang nila kapag nasa Europa ka na. Kuya, paano naman si Leonora? Pepe, bakit napakarami mong tanong? Sarili mo na lamang ba ang iniisip mo? Nagpunta ka sa Europa, iiwan mo si Leonora. Teka, may mas matimbang pa ba sa pagmamahal ng iyong kasintahan? Ano sa palagay mo, Tabil? Ikaw ang tinatanong ko, Senyor Rizal. Nagpunta ka sa Europa? Bakit? Anong ginawa mo doon? Sino nagpadala sa'yo doon? Mga katipunan ba? Nagsasanay ka na ba, Tabil? Para sa sasabihin mo sa korte? Sinasanay lang kita, Rizal, sa gagawin nila sa iyo sa korte. Teka, Senyor Rizal, hindi mo pa sinasagot ang mga tanong ko kung bakit yan punta ng Europa. Bakit mo pa ba kailangan malaman? Ano ba ang kailangan mo sa akin? Bakit mo pilit na pinagtatanggol at panindigan ng mga paniniwala sa buhay? Gusto mo ba akong palitan bilang taga-tanggol mo? May panahon pa. Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Dahil ba sa mga bayad nila sa'yo? O interesado ka lang sa mga kaso ko? O baka naman naiinip ka lang sa malayong bayang ito? Teka, babalik na lang muna ako. Pang hindi na mainit ang ulo mo. Adios. Tabiel! Guardia! Tabiel! Tabiel! Nagtanim ng mga papangwasak na polyeto ang mga ahente ng praile sa aking maleta. Dahil dito, kakabalik ko pa lang sa Pilipinas nang ako'y hulihin at ipatapon sa malayong lugar. Ang dapitan sa pagitan ng mga bundok. Kapiling ko ang dagat at ningoy isang napakalawak na tinta para sa isang manunulat na wala nang maisulat. Palibhasa, ang aking mga layunin ay layunin ng isang makata tulad ng mga alon, lumalapit
lumalayo. Subalit kung iisipin ang dapitan na isang magandang pagkakataon dahil kay Josephine. Nadabating dito dala-dala ng hangin na may dalang kalinga at katahimikan. Sa piling niya, ang mga hindi ko maisulat ay pwede kong isabuhay. Dr. Rizal, excuse, may sudden visit. Lo entiendo, Gobernador General. Los funcionarios españoles informo. Pero puedo kuraming sol. It's true, you have no fear, but you have many enemies. General, isa akong ophthalmologo. Ang nais ko lamang ay makita ng malinaw ang aking mga kababayan. Kailangan bang isulat ang lahat na nakikita? Kung hindi, General, anong ipinagkaiba natin sa mga hayop? Ganyan ba katalas ang iyong mga nobela? Bakit, General? Nabasa mo na ba ang aking mga nobela? Hindi pa. Sabi nila, baka hindi daw ako makatulog. Kamusta ka naman dito? Gusto nga ba ako dito? Ano bang pinagkaiba nito sa dapitan, Gobernador Blanco? Masikip lamang dito. Nawala ang mga tanawin, ang mga kabundukan, mga karagatan. Lalamento. Pinaniwala mo o pinapayagan mong punta ng Cuba para magsilbing doktor doon. Pero hindi. Yung pala ipapahuli mo umuli. Isa kang hipokrito! Naipit lang ako sa bilis ng pangyayari. Bigla na lang sumabog ang lahat. Bigla na lang sumalakay ang katupunero at pangalan mo ang tinuturo. Ang aking pangalan. Kailanman ay hindi ko ipinutulutang gamitin ang aking pangalan sa ganong paraan. Ang aking mga naisulat. Ang pagpapalaga ko sa edukasyon. Sa kalayaan. Mawawala ng sa lahat dahil sa kaunting Pilipino na hindi makapaghintay ng tamang panahon. Bakit di ka magpadala ng manifesto para pabulaan ang lahat ng ito? Buenos días, señor Sal. Buenos días, Mr. Tabiel. Traje bebe, vamos. Pero no, bebo. Huwag kang mag-alala. Para naman ito paborito mong lambanog. Kaya lang wala akong makita ng lambanog. Siya, sige. Sandali, inising ko lang. Ah, sige. Feliz Navidad, señor Sal. Your looks is very finiten. Buon Natale. Merry Christmas, Mr. Tabiel. Merry Christmas, señor Sal. Uno momento. Senyor Rizal. Ito ho, Senyor Rizal. Makahingi ho ako ng 2 hamon sa mga Guardia Civil. Pasensya na ho kayo, yan lang ang aking nakiyanan. Maraming salamat. Hindi ka ba uwi sa iyong pamilya? Wala na ho akong pamilya. Kung gano'n ay samahan mo kami sa loob. Hindi ho maaari, Senyor Rizal. Marami pa po akong gagawin. Maligayang Pasko po ulit sa inyo. Maraming salamat. Maligayang Pasko rin. Mag-ingat ka. Ikaw, Tabiel. Hindi ka ba uwi sa iyong pamilya? Nasa Espanya silang lahat. Pati na rin si Jose. Ako na lamang ang nagtitiis sa mainit na lugar na ito. Bakit? Ano ba nakita mo sa aming mga Indio? I don't know. It must be dalang banal. Ang banog. Ang malayo sa pamilya ay napakahirap. Parang sistensya na walang depensa. Pag ganitong Pasko, sa amin, nasama-sama kami lahat. Nagluluto si Tatang ng lechong baboy. Kami naman, sabay-sabay namin binubuksan ang aming mga regalo sa ilalim ng tanim buhay. Tapos pag Pasko pa, sabay-sabay nagkakantahan sa bahay-bahay. Estas son las mañanas que daba el rey. Kanta mi amigo? No, kasi. Huwag kang mag-alala. Walang makakarinig sa atin dito. Mientras te canto entonces ahora
Una noche vela por la esquina. Me consideras un favor apagar la llama. Tama na yan, Senyor San. Pwede na natin magsimula ng revolusyon. Ang boses nyo. Tagay pa, San. Revolusyon. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay Espanya! Kaya, mas malakas sa'yo. Nabasa ko na nga palang El Filibusterismo. Ito isang napakadilim na nobela. Tama na yung tabihin. Pati alak pumapasok na sa kaluluwa mo. Nalasing na ako, Rizal. Sa mga nobela mo. Kung meron mang kadiliman, yan ay dahil gusto ko na ipakita sa kanila ang liwanag. Wala na akong makitang liwanag kay Simon. Oo, nung pa si Ibarra. Pero nung maging siya si Simon, wala na. Umitim na ang kaluluwa niya. Ikaw ba, Senyor Sal? Nagbago na ba ang paniniwala mo? Ginaya mo na ba si Ibarra? Nagagamit ng dahas? O si Simon? Naniniwala sa pagdanok ng dugo? O hindi naman kaya ginagamit mo lamang ang iyong mga nobela upang ikay makapaghiganti? Dahil nawalan ka ng kasintahan, nawalan ka ng pamilya, at nawalan ka ng profesyon? O hindi naman kaya pinagtaksilan mo na rin ang sarili mong sining? Sa bagay, saan ka nga ba nagtagumpay? Nabigo ka. Nabigo sa Simon. Sa Europang iyon? O sa mga nobela mo ngayon? Hindi lahat ng nobela ko ay nabigo. Oo, hindi lahat. Nung bata ka pa, kahit anong gawin mo, lahat ekselente. Pero iba ngayon, Rizal. Sa El Filibusterismo, nabigo ka. Sa No Limitangere, nabigo ka rin. Parang mga tauhan mo lang na sina Ibarra at si Simon. Nawalan ka ng saysay. Nabulag ka sa iyong ambisyon. Paano na ang motive agistas mo? Pag namatay ka, wala nang ni isa makakaalala sa mga sinulat mo. Para mo na rin akong sinintensyahan ng kamatayan. Gabi na, Rizal. Pupunta muna ako ng Malacanang. Magkita na lang tayo bukas korte. Paalam. Esa es Josephine Bracken, la amante de Rizal. Eleatro. No sé. El Dr. Rizal, the person of his no limitang here.
Autores de Historia de las Filipinas por Morga. Y el Filibustero y Talvez Distinguidos Sin Pretensos. Manifestos de todo ataco de Lilion. Al Filipinas y Gobierno Español, Señora Pablo de las Filipinas, idea expresor a las ideas. Legión of Local Defensa de Australia Bicolona. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Jose Mercado y Alonso afirma no hay prueba del contrato y 8,022 mientras estuvo exiliado de Pakistán durante 4 años. Estuvo de política durante el incremento con de Pío Padre de Venezuela en junio de este año mientras estaba el exilio de pueden presentar Caldo Castro el luego señor de este tribunal medio al doctor César Mercado y Alonso no por venganzas señor económicamente por justicia defensa descansa. El oficial, actual gobernador Pamini Alma Rebellion. Academic Sir Salva de los Filipinos y Economía User. Gobierno externo preveno perda su misión. Provincial, Don César, el principal motor de esta rebelión. Ciencia, el preso rebelión. José Rizal Hurtado y Alonso Provisor, a cargo of 19 muerte. Punyeta! Ngayon na kita narinig, magmura Tabiel. Napakahusay mo pala. Bravo. Hindi makatarungan. Hindi nila tayo pinagbigyan mapausig. Minadali nila ang paglilitis. Niloko nila tayo. Ginamit nila tayo. Tabiel. Bakit ba ikaw ang galit na galit? Eh ako naman ang mapatay ah. Buti, nakakapagpatawa ka pa. Tabiel. Ayoko na. Magbibitaw na ako sa katungkulan ko. Babalik na ako sa Espanya. Hiyang-hiya ako sa iyo. Hiyang-hiya ako sa inyo. Bakit? Dahil ako isang Espanyol. Tabiel. Hindi ka Kastila. Magkapareho lang ka. Maaari ko bang makausap si Gobernador Palavieja? Hihingi lamang ako ng tulong para sa anak ko. Walang panahon ng gobernador! Maawa na ko kayo. Nasa kamay niya ang buhay ng aking anak. Madam! Por favor! Gobernador! Gobernador! Gobernador, para niyo ng awa. No te po. Para niyo ng awa, Gobernador. Ang anak kong si Jose Rizal. Lamento. Gobernador! Sasalakay tayo sa madaling panahon. Ililigtas natin si Dr. Rosarizal! Mabuhay si Dr. Rosarizal! Mabuhay! 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 Dili kayo! Mabuhay! Mahigpit ang mga patay nila kay Pepe. Handa sila sa anuman mailigtas lang ang aking kapatid. At nakahanda rin kami. Hindi kami natatakot sa kanila. Mga kasama! Hanggang kamatayan! Hanggang kamatayan! Kamatayan! Tumigil kayo! Kamatayan! Magsigil! Tumigil kayo! Kamatayan! Ako man, gusto kong mailigtas ang aking kapatid. Ngunit natitiyak ko na ayaw ni Pepe na dumanak ang dugo ng dahil sa kanya. Nasa kamay na ng Diyos ang kanyang kaligtasan. Wala na tayong magagawa. Nanang! Ano po? Lo! Nanang! Pepe, Nanang. Namatay po ako. Kunin niyo po agad ang aking katawan. Dahil baka kung saan lang po nila itapon.
Ibaon niyo po ako sa lupa. Lagyan niyo po ako ng isang bato. At isang krus. Ilagay niyo rin po ang aking pangalan. Ang araw ng aking kamatayan. Kung nanaisin niyo po na lagyan ng bakod ang aking puntot, maaari niyo pong gawin yun. Wala lamang pong anibersaryo. Nana! Nana! May panahon pa para baguhin ang lahat. Buhayin mo ako. Anong ginagawa mo rito? Kailangan pasabugin ang lambar. Kailangan magwakas na ang daang-daang taong paghahari at pang-aapi ng mga Kastila. Hindi ka pwede magtagumpay! Dahil personal na pagiganti lang ang pake mo. Kung ganoon ay buhayin mo. Ipakita mo sa akin na ang mahalaga ay bayan. Hindi sa malyakrara. Hindi paghihiganti. Huwag mo akong patayin sa paglason. Hindi ko gusto ang pagpatay mo sa akin. Pinatay mo ko dahil akala mo wala ng pag-asa ang lahat. Dahil yun din ang nararamdaman mo sa buhay mo. Pero meron pa. Babago pa natin ang lahat. Magsulat ka ulit. Paano kung hindi na ako marunong magsulat? Paano kung wala na akong masabi? Paano kung wala nang lumabas? Paano kung kagaya mo? Ipapatay rin nila ako! Ganoon, tama nga sila. Nagkasala ka nga! Traitor ka nga! Sarili mo lang iniisip mo. Dapat ka nga mamatay! Wala kayong ibang ginawa kundi husgahan ako. Lahat ng mga ginawa ko, lahat ng hinihingi nyo, binibigay ko. Pero hindi nyo pa rin nakita kung sino ako. Pero bakit pati ang buhay ko? Kukuhanin nyo rin. Pakiusap. Layuan nyo na ako. Ibigay nyo na sa akin to. Pakiusap. Pakiusap.
wala na ako. Ikaw? Huwag mag-alala. Nandito ako. Tanggapin mo ito para di mo ako makalimutan. Salamat. Pero bigay mo na lang to sa pamilya mo. Dadagdag pa to sa alalahanin ko mula sa iyo. Akala siguro nila tatakas ako. Ang Ateneo. Diyan nagsimula ang lahat ng yun. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala ka naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Adiós, patria adorada, región del sol querido, perla del mar de oriente, nuestro perdido Edén. Una última petición. Déjame entrarme en Tlapolitón, solicitar donación. ¡Imposible! Then at least spare my head. Lista! Carga! Apuntar! Consumatum mes! Fuego! Mercy shot! Senyor! Ano po yun, Ginoo? Ato na lang kung sa kamera. Tabian! Bukas na lang, Tabian. Pupunta muna ako ng... Nung Tabian, hindi ako si Tabian. Ako pilit, pinaptatanggol at nakain ko yung ano. Sorry. Sorry. Maaari ko bang makausap si Gobernador Palavieja?
Hihingi lamang ako ng tulong para sa anak ko. Walang panahon ang gobernador. Maawa na ho kayo. Nasa kamay niya ang buhay ng anak ko. Madam, por favor. Simin, malabas ka kaagad pag sabi niya, Madam po. Walang ano? Huwag ka may ID, pre. Hindi, meron pa. Kademonyo. Ito. Ilan ka naka-plastic bag na Kailangan yung Ayop ka, John. Pang-blooper siya. Samahan na lang. Yung estes. Yun ang alam kong pasigaw. Tapos, Hindi, mahina. Uy, ang ganda ng camera, Lina. Kita. Hoy! Lights! Camera! Action! Pagkala mo lang itong karakter. Ito nang pinatay. Si Rizal. Wala lang. Walang